Next, so yun nga po dahil binago ang audit threshold. So binago din po ng SEC yung definition nila ng micro. So yung micro, total assets or total liabilities at or below 3 million pesos. And yung small, 3 million but not exceeding 100 million. Naku, magulo pa din. Ha? Magulo. Gulo lang. Kasi sa tax code, kung kailangan i-contrast natin. Ha? So pag tinanong mo, are you small or micro? Ang tanong mo, SEC based or IBIR based? Hindi mo lang. Kaninong context? O kaninong context. Kasi remember, yung isang small required mag-MS. Tama ba? Yes. Ay, hindi. Para kaya lang pang sole proprietor pala yun, ano? Yung Yes po, 1701 yung MS. 1701 MS. Gumugulo pa tuloy. Pero sa BIR kasi, 20 million. Ba't hindi ba kayo kasi magparehas? Total, nagpaparehas mo. Unti-unti. Unti-unti na ano. Sabagay, Tapos dati total asset pa. Oo nga pa. Isa pa yan. Total Ano? asset, total liabilities. Oh, good for Yung isa thank you for sales. pointing out. Mr. MRG, sa ang basis ng small micro sales. Ito asset. Now, do you know your debit and credit? Parang do you know your ABCs? Kaya pag are you micro small? The question is, napakabibo mo. Tinatanong ka sa court, is it on the SEC or on the BIR vantage point? Sabi ng lawyer, my question is answerable by yes or no. Diba? At dapat ang yung lawyer ay mag-o-object, Si Attorney Kenneth, sasabihin niya, objection, Your Honor. Misleading. Joke lang kami. Gusto lang i-highlight kasi syempre, may mga connotation pag sinabi mong micro ka, walang problema sa micro, sa small Doon tayo magkakaroon ng ano. Standard. And it entails, tiny lang yung for others, napakaliit na bagay lang, pero malaki ang implication. Lalo na sa compliance. So, ina-highlight lang po natin. Huwag po kayo maiinip. Baka iba naiinip na. Next na kasi. Next slide na. Napatagal nyo sige, So, next. sinabi din po na for micro entities, pwede silang gumamit ng income tax basis or PFRS for small entities as their reporting framework. Pero at a minimum, dapat mag-submit. Yun nga po yung SMR, signed under oath, and then statement of financial position, statement of income, and notes to financial statement. Nako, ito medyo gumulo lalo, Alam mo, dumami yung gagawin. Actually, gumulo ako for me. Kasi remember, pag sinabi mong PFRS, accrual, ano yan, di ba? Accrual basis. Ang income tax basis, or accrual. Pwedeng accrual. Oo. Pwede rin Or installment. other basis. Oo. Modified cash basis. Madaming basis. Bakit hindi na lang natin di ba? Marunong naman mag-accrual siguro yan. Hindi sinimplify na gumulo. Kasi ito, lalabas to, disclosure to, di-disclose mo Sa notes. Di magkakaroon ka rito, Mike, ng May deferred findings na tax yan. asset. Hindi. Para i-reconcile mo, di ba? Oh. Deferred taxation to. Hindi na nyo sabihin nyo, pinapakomplikado. Komplikado nga. Kasi remember, pag magkaiba kayo ng base ng income tax at PFRS, you need to reconcile. Yes. Oo. Parang bihira kasi na hindi ko pa ma-encounter sa small pa to. Naku, explain ko pa sa small yung deferred taxation for the purpose of cash. Sa micro to, sir. Oo. Diba? Nako. Paano kaya i-simplify to? Basta accrual na lang. Para wala na. Ayaw mo kasi ng prepaid. Gusto mo kasi ayaw mo ng accrued, prepaid. Gusto mo building expense. Kasi ganun ang cash basis Debit, building expense, credit cash. Gugulo. Nako. Accrual na lang. Total optional Suggestion lang namin.